Kapag pinili mo ang magmahal, dapat piliin mo din ang maging masaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nakikita ko na nagugustuhan ni Isagani yung mga kwentong binabasa ko. Kasi naman, sa halos buong maghapon na magkasama kami, nagbabasa lang ako ng mga kwento at siya naman nakikinig lang sa akin. Nakakatuwa si Isagani. Kasi di siya nagsasawang makinig. Kaya lang, nung sumapit na ang dapit hapon, nagmamadali na si Isagani sa pag-uwi. Damian, uuwi na ako ha. Baka kasi abutin ako ng dilim sa daan. Baka kainin ako ng aswang. Sige, ihatid na kita sa labas. Kaya eto, inihatid ko na si Isagani sa labas ng bahay at ayun, tumakbo na siya. Nakakatuwa. Ang liit kasi ni Isagani. Medyo nakakatakot din kasi dito. Magubat, mapuno, tapos kukunti lang ang mga bahay na magkakalayo pa at napakadilim sa daan. Lalo na sa gabi. Kaya eto, pagbalik ko sa silid ko, inayos ko lang muna mga libro na binasa ko kay Isagani. Tapos eto, ibinalik ko sa dating lalagyan at nahiga na muna ako. Medyo nakakapagod palang magbasa. Habang nakahiga, naiisip ko nga na bibigyan ko na lang din siguro ng libro si Isagani. Para naman kapag marunong na siyang magbasa, may mababasa na siya. Kahit nasa bahay lang siya. Kaya naman para di ko makalimutan, inihanda ko na yung mga libro na ibibigay ko kay Isagani. Kumuha ako ng pantali tapos kumuha ako ng mga lumang libro na maraming mga kwento. At itinali ko na. Itatago ko na lang siguro muna. Tapos, ibibigay ko sa kanya bago ko umalis sa lugar na to. Siguro naman, bago niya mabasa lahat ng mga libro na yun nakabalik na ako. At nagsara na ako ng bintana sa silid ko. Madilim na kasi sa labas. Sana naman, nakauwi ng ligtas si Isagani. At si Ama naman, tinawag na ako para maghapunan. Tahimik lang kaming kumakain ngayong gabi. At nang matapos, diretso higa na. Isang gabing malamig at nababalot ng dilim ang buong paligid. At sa pagpikit ko ng mga mata ko, alam kong may panibagong masasayang bukas ang haharapin ko. Sa pagsapit ng kinabukasan, ginising na ako ni Ama kasi may naghihintay na daw sa akin. Kaya paglabas ko sa kwarto, nakita ko si Isagani. Napakaaga niya sa bahay namin tapos mukhang naligo siya ngayon. Basa yung buhok At ang nakakatuwa pa, bitbit niya yung sako niya.
kung saan nakalagay yung mga lata at piraso ng kahoy na laruan niya. Sagani, ang aga mo. Sumabay kasi ako kay Nanay Damian. Dadaanan na lang daw niya ako dito mamaya. Kasi kahapon, inabot ako ng dilim sa daan. Buti na lang at sinundo ako ni Nanay. Nakita ko siya na may dalang gasera sa daan. Alo, dapat pala, inihatid na lang kita Isagani. Di naman ako takot sa aswang eh. Okay lang yun, Damian. Kaya eto, dito na nag-agahan si Isagani. Tapos, nagbasa lang ulit ako ng mga kwento para sa kanya. At sa pagsapit ng dapit hapon, eto, sinundo na siya ng nanay niya at sabay na silang umuwi. At sa paglipas ng mga araw, halos laging ganito. Dinadaanan na lang siya ng nanay niya sa bahay namin tuwing hapon. At kapag may pasok si Isagani, sa bahay siya umuwi kapag hapon, tapos nagmemerihenda kami ng biskwit. Tapos maglalaro saglit. At kapag dumating ang nanay niya, uuwi na siya sa kanila. Natutuwa nga si ama kay Isagani. Kahit maliit daw masipag. Kasi nagwawalis pa yan sa bahay namin. At bago siya umuwi sa kanila, niyayakap niya ako palagi. Di na mawawala yung mga yakap ni Isagani. Parang di buo ang araw ko nang wala ang mga yakap niya. Kaya lang, bakit ganun? Kung kailan masaya na ako, bakit ba parang tila ba napakabilis namang lumipas ng mga araw? Nalalapit na ang paglisan ko sa lugar na to. Di ko tuloy alam kung paano ko to sasabihin kay Isagani. Alam kong malulungkot siya. Parang tila ba nasasaktan ako sa pwedeng mangyari. Kasi malapit na siya sa puso ko. Anak, sa araw ng linggo, aalis na tayo. Opo ama. Pero kailan po tayo babalik dito? Anak, hindi ko pa alam kung kailan. Sige po, ama. 2 tulog na lang. Araw na ng linggo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to kay Isagani. Baka kasi di niya maunawaan sa mura niyang kaisipan ang paglisan ko sa lugar na to. Damian, dito na ako. Wika ni Isagani na eto. Bagong labas sa eskwela at niyakap ako kaagad. Tara Isagani, kumain tayo ng tinapay. Sige Damian, gusto ko yung may asukal na palaman. Okay, tara na. Tapos, uminom din tayo ng gatas. Kaya eto, patungo na kami sa kusina at aba, nakasakay pa siya sa likod ko. Buhatin ko daw at masakit na daw ang mga paan niya sa layo ng nilakad niya. Mamimiss ko talaga si Isagani. Lalo na yung sobrang kakulitan niya. Parang ayokong umalis kasi ayokong iwanan si Isagani. Damian, bakit parang malungkot ka? Okay lang ako Isagani. Tsaka bakit ako malulungkot kasama na kita.
Kakaiba kasi yung mga mata mo ngayon, Damian. Tsaka malapit na ako matutong magbasa. Kapag magaling na ako magbasa, ako naman ang magbabasa ng kwento para sa'yo. Habang sinasabi ni Isagani ang mga salitang yun, parang gusto kong umiyak. Ang hirap nung ganito. Magkakahiwalay kami. At di ko alam kung kailan muling pagtatagpuin ng panahon ang mga landas namin.